Isang magandang umaga sa inyong lahat mga ka-Gigi. For today's video, hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Ang dami nangyari nitong mga nakaraang araw sa amin. Ngayon, nandito kami nakapark sa labas ng ospital kung saan naka-confine yung daddy ko. So, yung daddy ko mga ka-Gigis, nasa ICU siya. Pang third day namin to. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi ang dami nangyari. Hindi ko alam kung bakit nangyayari lahat ng to, pero siya lang lahat nakakaalam kung bakit at ano yung mga dahilan kung bakit nangyayari lahat ng to sa akin, sa aming pamilya. So yung daddy ko mga ka-Gigi, noong Tuesday night tumawag sa akin yung pinsan ko, sabi susugod raw yung daddy ko sa hospital kasi hindi siya makahinga dahil sa ubo, kasi meron siyang ubo for siguro mga 2 weeks na. So, kala namin normal na ubo lang. Tapos, nagulat kami biglang, parang okay naman siya. Biglang hindi na lang siya makahinga bigla. So, sinugod siya. Tapos, naging critical siya mga ka-Gigi. Tapos, sabi ng doktor, pneumonia with a possible of heart attack. So, nag-stop yung oxygen level niya na 40. Tapos, critical na nga daw. So, grabe yung takot ko noon. As in, akala ko talaga mawawala na sa akin yung daddy ko. Ganon mga ka-Gigi. Tapos, wala. Parang napanghinaan ako ng loob. Tapos, sabi ni Keng na mag-pray lang daw kami. Hindi daw papabayaan ni Lord si daddy. Ganon. Tapos yun, mga ka-Gigi, kailangan may mag-decide, kailangan ng consent para lagyan siya, i-intubate siya, lagyan siya ng tubo. Kasi kailangan siya tulungan ng machine para huminga, para magbigay ng oxygen. So, sabi ko sa pinsan ko si Nesh, kasi nurse siya mga ka-Gigi, registered nurse. Yung pinsan ko, sabi ko, Nesh, kung ano sa tingin mo makakabuti kay daddy, sige, pumapayag ako kasi may tiwala ako dun sa pinsan ko kasi at that time, nasa condo pa kami. Hindi kami makaalis kasi sobrang traffic. Kasi parang rush hour yun eh, yung nangyari yun. So yun mga ka-Gigi, in-intubate siya. In-intubate siya, yung nilagyan siya ng tubo para matulungan siya ng machine para makahinga. Tapos yun hanggang sa dumating na kami sa ospital, nagdasal ako, sabi ko, Lord, kasi mga ka-Gigi, mahina yung loob ko sa mga ganito eh. Hindi ako sobrang hina ng loob ko, hindi ko kaya makita yung daddy ko nahihirapan, ganun. So, anong nangyari? Nagpray ako, sabi ko, bigyan niya ako ng lakas na wag umiyak. Kasi syempre pag nakita ko ng daddy ko umiyak, mapanghihinaan siya ng loob, which is ayoko kasi gusto ko makita niya ako malakas para makakuha siya ng lakas mula sa akin. Kahit na deep inside, hindi mga ka-Gigi, sobrang gusto ko na umiyak. Sobrang parang tinudurog yung puso ko ng paulit-ulit. Pinakita ko yung daddy ko, yung kalagayan niya. So, sa daming beses na na-hospital yung daddy ko, ngayon ko lang siya nakita ng hirap na hirap. Kaya yun yung doon ako pinaka nahihirapan. Kasi syempre, ayoko siyang makitang nahihirapan. Yun mga ka-Gigi, tapos hindi ako umiyak na kaya ko. Parang kunwari, ano lang ako, normal lang. Parang, oh daddy, ganyan. Parang sabi ko lang na, ano nangyari sa'yo? Ba't hindi ka nagsasabi?
Sabi ko, next time, sabihin mo agad pag may nararamdaman ka para hindi na tayo aabot sa point na ganito. Tapos wala, hindi siya makapagsalita kasi syempre nakaano nga siya, intubate siya. Tapos, ayun, nasa ICU pa rin siya ngayon. So far, medyo okay naman yung pakiramdam niya. Maraming salamat sa lahat ng mga ka-Gigi natin na nag-pray, nagdasal para sa daddy ko kasi naniniwala ako na sobrang powerful ng prayer. Talagang lahat kayo, umigi ako sa inyo ng tulong sa Facebook page namin kung pwede ipagdasal nyo yung daddy ko. At ngayon, sobrang mas okay na yung kalagayan niya compare mo nung nakaraang araw. Tapos sinabayan pa ni Ziki tsaka ni King. Tas ako, may sakit rin ako. Hanggang ngayon, wala pa akong boses. Si King, si Ziki nilalagnat, inuubo, sinisipon. So feeling namin na tamaan kami talaga ng virus. Hindi namin alam kung COVID to. Wala nakakaalam mga ka-Gigi, grabe. Sobrang itong bakasyon na to, hindi ko to makakalimutan. Mga ka-Gigi, hindi namin sinasama si Ziki sa loob ng ospital kasi syempre hindi safe para kay Ziki na pumunta sa loob ng ospital, kaya nandito lang kami ngayon. So yung visiting hours sa ICU is 2 hours lang every morning, tapos sa gabi 1 hour lang. Kaya doon lang namin nakikita yung daddy ko. Pero sana mga ka-Gigi, pinagpe-pray ko ngayon na sana makapalipat na si daddy ko sa regular room dahil tinanggal na yung tube, yung pinakatubo sa kanya kasi na pinractice ng doktor na wala nang tulong ng machine yung paghinga niya. So far okay naman, thank God. Maraming salamat Lord. At kasi yun nga, may pneumonia yung daddy ko. Nakitaan rin na parang may tubig yung pinaka-lungs niya. May tubig, puno na ng tubig, kaya buti na agapan pa. Tapos napagod na yung, siguro napagod na yung puso niya. Dumabili na ito sa may So mga ka-Gigi yun, kasi nauna si Keng na pumasok. Kailangan ko na pumasok kasi tinanggal na nga yung tube. So makakainom na siya ng tubig. Kailangan ko bumili ng tubig. So mga ka-Gigi, gadigdig na ako ng kahoy. Hindi lang dapat yung kapoy natin, no? Meron ako dito kay Mito. Ano to kay Mito? Tapos dito, binigyan ako ni Kuya Jimmy ng santol. Ano to, santol? Ito ay santol, yan. Paininin ko lang dito to, kay Mito. Tapos check natin kung yung itsura. Siguro na-smoke na namin to mga ano na 3 oras. 3 or 4, mga ganun mga Gigi. Tingnan natin itsura. Solid. Sa side dito lang ito mga Gigi.
natin. Solid. Diba? Ano yan? Solid mga Gigi. So check natin kung ano na itsura. Ano yung bagay natin. Gamit ko dito santol. Tapos may konting sampalok tsaka kay Mito. Yan natin itsura. Okay na siya mga Gigi. Madilim nga lang dito, hindi kita. So, rest muna natin. Thin blue smoke. Sura dito. Ito tayo dito sa likod mga Gigi. Ito na to, ilog na. Ito ano yan, Sandoval Bridge. Yung bridge na yan. Ito puno ng mangga. Ito ilog na to. Tapos to, yung mga building na to may ilaw. Ano na to, Eastwood. Yan. Tapos ito naman, itong side naman, ito ano naman to, The Grove by Rockwell. Dito tayo nagsalang na smoker, offset smoker. Ito sa Hazel nag-edit. Kasi dito pala si Mama Mary. The next day. Isang magandang hapon sa inyong lahat mga ka-Gigi. Kamusta kayong lahat? Kami, meron pa rin kaming sakit. Papagaling na. Nagpapagaling na kami. Grabe, sobrang tagal na namin merong sakit. Di namin alam kung ano tumama sa aming virus. Pero ngayon mga ka-Gigi yan, nagde-deliver kami ng mga orders. Ito ay third batch na ng smoked meat natin. Sold out ulit. Maraming salamat ulit sa walang sawang suporta mga Gigi. So, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa aming munting negosyo na to ni King. Grabe, nagugulat kami. Pagkagawa namin, sold out lahat. As in, simot yung ating smoked beef. Yan. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-Gigi. Sa lahat na nag-orders. Sana nagustuhan nyo. Kasi, pinaghirapan talaga yan ni King, mga ka-Gigi yan. So, simula sa pagbili ng meat, kasi yung meat pala namin, ang gamit namin ay imported. Sa mga hindi nakapanood ng previous vlogs, so hindi local ang ginagamit namin dahil hindi gumana. So, hindi siya maganda i-smoked. So, yung meat natin, yung beef natin ay galing pa ng Canada. Meron kaming meat supplier na pinag-orderan. Yan, sa lahat ng proseso, sa haba ng proseso, sa packaging, yan,
Keng yun at ako. Yan, so maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik sa munting negosyo namin na ito. Yan. So ngayon, naggaling kami, meron kaming dineliver na 2 sa Mandaluyong pareho. Kasi sabi ni Keng, gusto niya, ito kasi yung nag-order is 2 kilos. So, bale 4 packs ng half kilo yung order niya. Grabe. First time may umorder sa amin na ganun. Karami. Kasi usually 1 pack, 2 packs, ganun lang. Pero okay lang yun mga ka-Gigi. So, sabi ni Ken, gusto niya ma-deliver namin ng personal para makapagpasalamat. So, yan. Maraming salamat. Tapos, kay Kulit Mateo. Yan. Taga Mandaluyong siya. Alam ko mapapanood niya to. Sabi niya, sobrang love niya si Chef King. So, nakakatuwa mga ka-Gigi. Tapos, kasi, pasensya na pala kasi nakalimutan namin yung paper bag sa may Rosario. oo. So, wala kaming pambalot. Wala nang time mga ka-Gigi. Itong 3rd batch, pasensya na kayo sa mga deliveran namin dahil wala kaming maayos na paper bag. Kaya sana maintindihan nyo kasi naiwan namin lahat yung paper bag namin sa may Rosario. So wala na kaming time bumili dahil gusto namin ma-deliver na agad. Ayun. So, yung iba, pasensya na kayo kung kala nyo ma-deliver namin sa inyo. Kung pwede lang talaga, bakit hindi? Pero iba malalayo. So, hindi na namin kaya. Kasi ngayon mga ka-Gigi, nasa hospital pa rin yung daddy ko. Sa araw na to, itong moment na to, nasa hospital pa rin siya. Pero dahil naka-oo ako sa mga ka-Gigi natin na this weekend ko namin maibibigay yung orders nila. Kaya kahit nasa hospital yung daddy ko, ay tuloy-tuloy pa rin kami ni King. Yan. So, nasa ICU pa rin siya. Update sa daddy ko. Yan. So, medyo medyo bumubuti na yung kalagayan niya. Maraming salamat sa lahat na nagdasal para sa daddy ko. Malaking bagay yun mga ka-Gigi. Yan. So, sana tuloy-tuloy na ipagdasal niya pa rin si Daddy Nelson. Yan. So, ngayon pupunta naman kami sa Valle Verde dahil meron nag-order sa atin. Yan. Ito naman ay sa US siya naka-base, tapos nag-order siya para sa family niya. So maraming salamat. Usually ganon, yung nakakapanood sa amin is nasa ibang bansa, tapos gusto nila, in-order nila para sa family nila dito sa Pilipinas. Kaya maraming salamat. Tapos yung boses ko, yan, sana bumalik na. 1 week na akong paos, 1 week na ako walang boses, kaya di rin ako nakapag-vlog masyado kasi medyo nahihirapan ako dahil nga wala akong boses. So malat pa rin tayo mga ka-Gigi, pero importante lumalaban tayo, umiinom pa rin kami ng gamot. Yan. So ngayon samahan nyo kami ngayong araw na to, tayo ay magde-deliver. Yan, medyo makulimlim ngayon dahil parang uulan, buta tapos na kami mag-smoke. Kahapon kami nag-smoke, tapos ngayon delivery day, tsaka bukas siguro. So ayun mga ka-Gigi, sana okay kayo lahat. Pero alam ko uso ngayon ang flu. Yan, flu season. Grabe, sobrang tinamaan talaga kami nitong virus na to. Dahil kahit si Ziki, meron siyang lagnat for the past few days. Nag-aalala ko sa kanya kasi hindi niya kaya pa ilabas yung plema. So mga ka-Gigi, nandito na kami. Dito ba, Melon? Magde-deliver na kami dito sa may Valle Verde. Mga yayamaning tao dito. Shout out kay Ma'am C. Cherry. Thank you so much sa pag-order ng ating special smoked beef. Nasa US siya, mga ka-Gigi. Tapos, mga ka-Gigi, nag-order siya para sa family niya na nandito sa Pilipinas. So, maraming salamat po, Ma'am C. Cherry. Ito na, i-deliver na namin ang inyong special smoked beef by Gigi Barbecue. Eh, 4 yan eh. Ito 2. Kaya nga, ba't yun? Baka doon.
Hanapin daw natin si Liza or Liza. Ayan. So, nag-order sila ng 1 kilo ng ating special smoked beef. Mga ka-Gigi. Ayan. Tayo mismo Yung bahay nito. mag-deliver. No? Ganda nga ng mga bahay dito, mga ka-Gigi. Doorbell tayo. Hey, Ma'am Liza po. Or Liza? Liza pala. Kayo po yun? Hindi po, yung kasama Ah, ito po. Order ni... Cherry di Guzman. Yes, Ma'am Cherry. Sige po. Thank you po. Ha? Ay, saglit lang daw po. Yan yung... Ay, pwede daw po sa picture. Ay, sige po. Kasama po kayo daw sa ano. Sige. Post ng Ma'am Cherry. Yung picture tayo. Vlogger ko. Ay, picturean ko po muna din kayo. Kayo po muna tapos kayo. Solo? Sige. Ay, hindi ko pa yung mag... tayo. Anong... Nawakan natin. Ha? Dito po tayo. Sige. Si Ma'am Cherry kasi nagde-request. Okay. Ay, dito po kayo sa gitna. One. Thank you po. Thank you. Thank you. Bye. Mga ka-Gigi, ngayon naman nandito kami sa Pasig area dahil meron kaming pagde-deliveran Ito yung dito. Yung jeep. Astig. Ganda ng jeep. Yan, nandito kami ngayon sa Pasig kasi ito yung next pagde-deliveran namin. Sa may Kanyugan. Yan, ito Rizal High, mga ka-Gigi. So, pero maghahanap rin kami ni Keng ng makakainan dito. Doon sa dati naming kinakainan nung mga bata pa kami. Pinapag-datean. Pinapag-datean. Ayun no, wala si Totoy Toro. So, medyo umulan na doon sa part, pero dito, Tatlong bayani. hindi. Ito, 3 bayani. Tambay ako dyan. Tambay daw si King dyan, mga ka-Gigi. Doon yung kabataan niya. Diyan siya, mahilig siya mag-basketball eh. Basketball. Kagitingan Street. Tapos dyan siya lumaki sa Villa Susana. Yan. Pasig. Mukha sila Tito Juno. Ando sa labas yung mga lamesa. Pwede kaya tayo dyan ng merienda ba eh. Get away. Get away. Get away. Get away. Get away.
Saan? Bibigay ko lang. So, ito mga ka-Gigi, nandito na tayo. Hello po! Ay, nung para sa kabila. Hello po, Hazel! Ito po si Kim. Babe, si ate. Si Siki po, tulog. Hello! Ito po. lang ako naglalaway, matitikman ko na. Ito po yung heating instructions. Balik, magpapakulo lang po kayong tubig tapos lalagay mo lang siya kasama yung plastic. Okay. Para po, yung juice niya nandun pa rin. Kasi pag microwave, madadry po yung meat. Opo, sige, Hazel. Kung pwede po. Siyempre. Salamat po. Bye-bye. Ingat kayo, ha? Opo, bye. Diyan ka lang. Kung malapit lang ako ito. Ingat kayo. Thank you po. So mga ka-Gigi, ngayon nandito kami sa Lola Ibis. Lola Ibs Food House. Hindi ba pa yung Kakain muna kami mga ka-Gigi. Itong kainan na to sa loob lang ng subdivision. Kasi kailangan namin mamaya pumunta sa ospital. Dahil kakausapin ako nung cardio ni Daddy, yung cardiologist. So, dito na lang kami kumain para malapit lang. Kasi yung ospital, kung nasan si Daddy, andun lang sa mismong kanto ng subdivision namin. Yan. So, nandito kami ngayon. Nag-order na kami. Tapos, friend ni Daddy yung cook dito, mga ka-Gigi. Si Tito Ngomi. Yan. Dito kami ngayon. Yes. Tapos, dito lang kami nag-park. Ito. Ganyan yung kainan. Nasa loob lang siya ng subdivision. Yan, nag-order na ako ng pork silog, corn silog, tsaka top silog. Pork silog, top silog, corned beef silog.